Sa hapon pong ito, tayo po yung papatuloy sa ating sermon series sa Belgic Confession. At ngayong araw nito, tayo po ay tatalakay sa Article 24 ng Belgic Confession. Mga pinakamamahal na kapatid sa Panginoon, noong nakaraang linggo ay tinalakay sa atin ang Article 23 ng Belgic Confession of Faith, Justification in Christ. At sa ating pagpapatuloy sa hapong ito, ay maririnig naman natin ang Article 24 na tungkol naman sa man's sanctification and good works. This afternoon, the preaching that we're about to hear ay hango sa sermon ni Reverend Sirk Bajima, at ito ay pinamagatang How New Are You? Of course, how new are you? Ito ay tumatalakay sa new birth. Alam natin lahat na kapag ikaw ay nasa Panginoon, isa ka ng bago nilalang. So, sa ating paghakbang sa pananampalataya, gaano na ba tayo kabago? This afternoon, by the preaching of His Word, may the Spirit help us to examine ourselves in faith. Sa hapong ito, may tatlong aspeto na tayo pong titingnan sa ating pagtalakay ng Article 24. Una, you must be truly new. Yan po ay makita natin sa ating bulletin. Yung bang pagiging bago ay tunay at totoo. Sapagkat kailangan, you must be truly new. Pangalawa, it must be what He does in you. Ang pagiging bago ay siyang mananaig sa kabuuan ng ating pagkatao. Ang mabuting bunga ng ginawa sa atin ng Diyos ang lalabas at makikita sa ating mga buhay. At pangatlo, is not about what you do. Ang lahat ay tunay na paggawa ng Diyos. Tayo saglit manalangin. Aming dakilang Diyos, sa hapong ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Kinikilala po namin na kayo ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At kami, sa iyong biyaya, ay naririto. Lumalapit po sa inyo, humihingi ng iyong habag. Hayaan mo po, O Diyos, na sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, patuloy itong makapangyari sa aming mga pananampalataya. Tulungan mo po kami na tanggapin ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Yung totoong bago ay napakaganda nating tingnan ayon sa ating pananaw. Ako po ay na-bless ng Panginoon na sa buhay kong ito, hanggang ako'y dumating na sa edad na ito, hindi ko na sasabihin kung ilang taon ako. Pero, ang isang blessing sa akin ng Lord ay hindi ako bumibili ng kahit anong damit, sapatos para sa akin. Kasi palaging marami nagre-regalo. Kaya naman yung aking tukador, yung aking closet, palaging marami akong stock na bago na mga damit, sapatos, minsan nagsasabay-sabay. Kaya naman, maraming mga nabe-bless tayong kapatiran na napunta roon na kapag nandoon, nabibigyan natin ng bago. So, ang kala lang nila bago, kasi may tarjeta pa, may price tag pa, kasi nga hindi ko naman isusuot. Pero yung bago na yon, actually, 2 taon na sa tukador ko. At yun po yung definition natin kung ano yung bago, di ba? Sa atin, kapag may tarjeta, bago yan, di ba? At alam din natin sa ating pananaw na kapag bago, ay naluluma din naman, di ba? Walang forever bago. Pero yung bago na pinag-uusapan natin ay yung tunay na bago. Yung bago na forever bago. Kailanman, hindi po ito maluluma.
hindi po natin pwedeng ipareho yung pagiging bago na yon ng ating bagong pagkatao doon sa damit, di po ba? Palagi nating naririnig sa mga pagtuturo ni Apostle Paul na kapag ikay bago na. Yung dating pagkatao, wala na yon, di ba? Kaya ikaw ay bago na. Kaya naman, yun ang tanong sa atin sa hapon na ito. How new are you? Maganda na sagutin natin mabuti yan sa hapong ito, sa kabubulay-bulay natin ng kanyang mga salita. Una, tingnan natin yung sinasabing, you must be truly new. Kailangan tunay at totoong bago ang pagkatao. Ito po ang bungad ng Article 24. Sumasampalataya kami na itong tunay na pananampalataya, yamang ipinagkaloob sa tao sa pamamagitan ng pagkinig ng salita ng Diyos at pagkilos ng Espiritu Santo ay nagbigay sa kanya ng bagong kapanganakan at ginawa siyang bagong tao. Nagbubunsod sa kanya ng bagong pamumuhay at pinalaya siya sa pagkaalipin sa kasalanan. Dito, dinefine ng Article 24 ng Belgian Confession kung ano yung tunay na pananampalataya ng isang bagong nilalang. Yun daw pananampalataya, yung tunay na pananampalataya will lead to a new life and repentance. Sabi, tunay na pananampalataya na nagbubunsod sa isang bago at makadiyos na pamumuhay. Of course, ang pinagbasihan ayon sa ating confession ay faith. True faith. Dito natin maunawaan na it's always by faith alone. Hindi po ba? Faith and not works is God's main instrument to sanctify us in this new life. Tanging pananampalataya, yun ang pinaka-major, no? Tanging ang pananampalataya ang naglilinis sa atin sa bagong pamumuhay natin sa mundong ito. Bakit ito nilinaw ng Belgian Confession? Because sa panahon ng Reformation, ang Roma ay nagpahayag na ang tunay na pananampalataya ay dapat kasamang may mabuting gawa. Yun ang kanilang pagkaunawa, na ang kanilang ibig sabihin ay ito, hindi lamang pananampalataya ang hinihingi sa kaligtasan, kung hindi kailangan may ambag din na mabubuting gawa. So pag sinuman natin, faith plus works, no. Pero ang sinasabi ng ating confession, we are justified and we are also sanctified by faith alone. It means our salvation from start to finish is only by faith in Christ and not of works. Even after our conversion, our good works still have no merit. It always through faith that please God. Kahit yung pinakamaganda at pinakadakila nating mabuting gawa, wala pa rin merito sa harapan ng Diyos. At ang sabi ng Hebrews, it is impossible to please God without faith. Kaya, dapat nating maunawaan na napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang pananampalataya at kung ano ang tunay na pananampalataya. Kaya naman yung cry ng Reformation, justification by faith alone. Yun ang sinasabi natin, 5 solas, faith alone. Kasi ang Roma, hindi pa rin kumbinsido rito. Sabi nila, kung sinasabi ng mga reformers na by faith alone, magdudulot daw ito ng katamaran. Magdudulot ito ng kawalang interes at magiging irresponsable ang mga mananampalataya. Yun daw ang magiging bunga. Kung faith at walang gawa, magiging tamad.
ang mga mananampalataya. Wala silang magiging interest. Kasi alam naman natin ang nature ng tao. Gusto niya lagi siyang may ginagawa. Hindi po ba? Kaya naman, binigyan ito ng pinal na tugon ng Article 24. At ito po ang sinasabi sa pagpapatuloy. Sa makatuwid, napakalayo sa katotohanan na ang tunay na pananampalataya ay magbubunsod sa mga tao na maging pabaya sa kanilang makadiyos at banal na pamumuhay. Ngunit, taliwas dito, ay kung wala nito, ay hindi sila makagagawa ng anuman na bunsod ng pag-ibig sa Diyos, kundi pawang magagawa lamang ng bunga ng pag-ibig kanino sa sarili at ng takot na maparusahan. Mga kapatid, we must be truly new. New birth possessed through faith, and it will always evident in the way we live. Ang pagiging bago kailanman ay hindi mauunawaan ng isang hindi mananampalataya. Tayo lang nakakaalam na tayo nga ay bago. Kung matatandaan natin si Nicodemo, noong siya'y lumapit sa Panginoon, hindi pa siya born again, hindi po ba? Hindi pa siya mananampalataya, siya pa yung isang unbeliever. At nakita natin at nasaksihan sa John 3 kung ano ang kanyang tanong. Tanong na hindi nakakaunawa. Hindi po ba? Yun ang kanyang lumang pagkatao. Hindi niya nauunawaan ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kailanman ang unbeliever ay hindi makikita ang kaharian ng Diyos. Hanggang nung siya'y na-born again, doon lamang niya naunawaan ang lahat. On our own, we'd still be lost, and all alone, but He found us. Kaya naman, this true faith ay binigyan din ng Article 24 na ang tunay na pananampalataya na itinanim sa atin ng kanyang salita at ng Espiritu ang siyang tanging paraan upang tayo ay maging tunay at bago. Wala sa paggawa ng tao kung hindi sa paggawa ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng confession, Article 24, sabi, kaya nga, napaka-imposible na ang banal na pananampalatayang ito ay hindi magbunga sa isang tao. Sapagkat hindi kami nagsasalita ng hinggil sa walang kabuluhang pananampalataya, kundi ng isang pananampalatayang tinatawag sa kasulatan na pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig na nagbubunso sa tao na gawin ang mga bagay na inutos sa Kanya. Inutos sa Kanyang salita. Kaya mga kapatid, you must be truly you. Pangalawa, it must be what He does in you. Kailangan makita yung ginawa ng Diyos sa atin. Newness should dominate our whole being. Yung pagiging bago, kailangan mag-dominate sa ating buong pagkatao. Kailangan walang ka-effort, nakita na mayroong pagbabago sa atin. Sapagkat iyon ang tinatawag nating may tunay na pananampalataya, yung siyang bago. Ang paggawa ng mabuti ay itinanim ng Diyos sa atin sa simula pa. Kaya nga sinasabi ng Ephesians 2, 8-10, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yun ang layunin ng Diyos sa simula pa lamang. Kaya tayo na born again, kaya tayo naging bahagi ng Kanyang katawan to do good works. Para gumawa ng mabuti, sapagkat yon ang obra maestra ng Diyos sa atin. Sabi ng
Question and answer number 63 ng Heidelberg Catechism. Na very interesting po ito. Lord's Day 24. Ito ang tanong. Ano? Hindi bang ating mabubuting gawa ay may merito, kaya nga gagantipalaan ito ng Diyos sa buhay nito at sa buhay sa hinaharap? Ang sagot ng katekismo, ang gantimpalang ito, of course may gantimpala, pero sabi niya, ang gantimpalang ito ay hindi ayon sa merito, kundi ng biyaya. Ulitin ko, merong reward sa buhay na ito, sa paggawa natin ng mabuti, pero ang reward ay hindi ayon sa merit. Bakit hindi ayon sa merit? Bakit ayon sa grace ng Panginoon? Hindi po ba? Napakagandang tingnan mabuti. Tayo'y instrumento o dahiluyan lamang ng mabuting gawa ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Mga kapatid, ang mabuting gawa ay itinanim sa atin ng Diyos to bless others. Naintindihan po natin. Binigyan tayo ng mabuting gawa ng Diyos sa Kanyang panukala, sa Kanyang plano, sa Kanyang kalooban na tayo magkaroon ng mabuting gawa para maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Pero that good works, hindi po nagmula yan sa atin. Kundi yan ay inilagay ng Diyos sa atin. Kaya napakalinaw sinasabi ng Efeso, walang sino man ang pwede magmalaki. Kung makikita natin, John 15 illustrates this. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya ito ang dagdag na confession. Kung paanong ang bunga ay hindi maaaring maging mabuti bago maging mabuti ang puno nito. Dapat mabuti ang puno para magkaroon ng mabuting bunga, hindi vice versa. Hindi po ba? Hindi po pwedeng mabuti ang gawa pero pero masama ang puno. Kaya naman, anong ibig sabihin nito? Kung ang ating mabubuting gawa ay hiwalay sa ating pananampalataya, hindi ito may ituturing na mabuting gawa. Naiintindihan natin? Anumang mabuting gawa na hiwalay sa tunay na pananampalataya ay hindi pwedeng tanggapin ng Diyos bilang isang mabuting gawa. How good works then resulted from true faith works? Paano ba yung mabuting mga gawa ay nagresulta mula sa pananampalataya? Paano ba ito nangyayari? How good works works. Sa tulong ng Espiritu, ang ating mabuting gawa ay nag-uugat sa ating tapat na pagsunod sa inuutos ng Diyos. Keeping God's moral law is our good works. Ito po ang sinasabi ng ating confession. Isang pananampalatayang tinatawag sa kasulatan na pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig na nagbubunso sa tao na gawin ang mga bagay na iniutos ng Diyos. First and foremost, minsan ang palaging pagkaunawa natin sa mabubuting gawa ay yung mga charitable na paggawa natin, hindi po ba magbigay ng mga bagay na mga makakatulong sa mga nasalanta o pagtulong, magpapagoto tayo kapag mayroong bagyo, punta tayo sa mga ospital, di ba? Yung iba nga, para maging memorable pa yung kanyang birthday, daw niya gagawin halimbawa sa isang comfort agent at doon niya i-celebrate ang kanyang birthday. Kaya tandaan natin, ang una sa lahat, yung mabuting gawa, kung balot pa rin ang kasalanan, hindi pa rin
magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, hindi pa rin katanggap-tanggap, hindi po ba? Kasi nangyayari, tinitimbang lang natin yung ating kasalanan at ating pong tinatapanan lamang ng ating mga mabubuting gawa. Pero yung kasalanan nandoon pa din. Gumagawa tayo ng kasalanan at para makover yung ating kasalanan, tinatapatan natin ng mabubuting gawa. Kaya naman sabi sa atin, kung hindi hiwalay sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya, kung hiwalay ang ating mabubuting gawa, kung ang ating pagsunod ay ganang sa ating sarili lamang at hindi sa ating pagmamahal sa Diyos, hindi po ito may tuturing na mabuting gawa. Kaya naman, alam po natin yung salitang antinomianism. Ito po'y alam na alam ng mga usong-uso sa evangelical circle. Itong antinomianism. Ang ibig sabihin ay without law. Ito yung mga mananampalataya na nagsasabi na yung kautusan ay hindi na kailangan pang i-apply sa ating buhay kung hindi tayo ay sumailalim na sa biyaya ng Diyos. So wala nang kabuluhan ang kautusan. Kaya naman, ito'y nalalaman natin, pero pagmasdan natin ang mga ginagawa ng maraming mga mananampalataya. Nakakitaan ba natin sila ng tunay na pagsunod at pagmamahal sa utos ng Diyos? O mabalik na naman tayo sa Lord's Day. Kanina pang umaga, bubog yung Lord's Day. Kanina binigyan din ng ating Pastor Jason ng Lord's Day. Sapagkat ang Lord's Day ay iniutos ng Diyos. Sa moral law, kasama ang na-observe natin ang Sabbath Day. Hindi po ba? Ang araw ay ilaan natin para sa Panginoon. Iniutos siya ng Diyos sa atin. Kaya nga Lord's Day. Bakit ba tayo maghapon sumasamba? Kasi nga Lord's Day, hindi Lord's half day. Ano po? Lord's whole day. Nandito tayo sumasamba tayong lahat sa Diyos. Sa buong araw na inilaan ng Diyos para tayo sumamba sa Kanya. Pero ano nangyayari? Ano ang pagtingin ng maraming mga mananampalataya sa araw ng linggo? Parang ginagawa lang nila ng araw ng linggo ay kapareho lamang ng ibang araw sa buong isang linggo. Tama po ba? Na nagpapalit-palit lang ako ng schedule. Kasi pare-pareho lang namang isang araw yan sa isang linggo. Pero ang araw ng Sabat is holy, sabi ng Panginoon. Ito ay banal. Dapat nating naunawaan na espesyal ang araw ng Panginoon. At lahat tayo kaya narito sapagkat iniutos sa atin ito ng Diyos na gawin. Kung tayo nasa ilalim ng kautusan at nagpapahalaga sa sinasabi na salita ng Diyos, sakaling litang bagay, although hindi maliit, pinapahalagahan natin ang bawat utos ng ating Panginoon. Huwag tayo masasaktan. Sinasabi lang natin ang totoo. Sapagkat dapat ganoon natin pinapahalagahan ang araw ng Panginoon. Pag sinabi kasing ang araw ng Panginoon, araw ng pahinga yun eh. Marami akong gagawin. Patay na. Hindi na makakasimba. Araw ng Panginoon doon naman may birthday. Punta ako ng birthday. Araw ng Panginoon. Although, yan po naman ay ginagawa natin, wag po tayo masasaktan. Pero dapat po nating maunawaan, simula ngayon, na mariing sinasabi ng Panginoon na tayo ay hindi mga lawless na mga Kristiyano. Tayo ay nasa ilalim ng dakilang utos ng Diyos na kailangan nating sundin upang magkaroon tayo ng makadiyos na pamumuhay. Mga pinakamamahal, it must be what He does in you. New birth
means God's words rules our lives. Ang bagong pamumuhay na yan ay mananaig at makikita sa atin. Pangatlo, it's not about what you do. Ngayon ay pinauunawa sa atin mga kapatid ng Article 24 na katulad ng tunay na pananampalataya, ang mabuting gawa na bunga nito ay hindi din mula sa atin. Sabi sa pagpapatuloy ng Article 24, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, kami pinawalang sala, inaring ganap. Bago pa man kami gumawa ng mabuti, kung hindi ganito, ay hindi maituturing na mabuti ang aming mga gawa. Kung paanong ang bunga ay hindi maaaring maging mabuti bago naging mabuti ang puno nito. Ngayon nga, ay gumagawa kami ng mabuti, ngunit hindi upang maging karapat-dapat sa pamamagitan ng mga ito. Ngunit ano ba ang maaari naming maangkin sa karapat-dapat sa amin? Wala. Kami ang may pagkakautang sa Diyos, kaya kami gumagawa ng mabuti. At hindi siya ang may pagkakautang sa amin. Yamang siya ang gumagawa sa amin maging sa pagnanais at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya nga dapat namin pahalagahan ang nasusulat. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Hindi natin maasahan ang gawang mula sa ating sarili. Hindi natin kailan maaasahan, mga kapatid, ang gawang mula sa ating sariling sikap. Why? Sapagkat ang ating kasalanan ay mas matimbang kaysa sa ating mabuting gawa. Ito naman ang tugon ng question 62 ng Heidelberg Catechism. Ang tanong, ngunit bakit hindi maaaring ang ating mabubuting gawa ang siyang maging ating katwiran sa harapan ng Diyos? Ulitin ko. Ngunit bakit hindi maaaring ang ating mabubuting gawa ang siyang maging ating katwiran sa harapan ng Diyos o kahit na maliit na bahagi man lang nito? Kahit maliit. Ito ang sagot ng katekismo. Sapagkat ang katwirang maaaring makapasa sa pagsusuri ng Diyos ay yun lamang lubusang ganap at puspusang sumasang-ayon sa kautusan ng Diyos. Balik na naman tayo sa loob God. Kung tutusin, kahit ang pinakamabuti nating magawa sa buhay na ito ay di ganap at nadugisan ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Romans 3:20, no one will be declared righteous in God's sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Mga kapatid, hindi kinalulugdan ng Diyos ang anumang handog na may bahid ng kahit nakatiting na kasalanan. Nakakasala ba tayo o hindi? Nakakasala. Patuloy. Tama po ba? Again, kailangan natin sundin ang utos ng Diyos, ngunit hindi pa rin tayo malilinis nito kung walang pananampalataya. Kailanman sinasabi ng Romans 3:20, observing the law, hindi tayo madideclare na righteous sa harapan ng Diyos. Hindi kaya tayo ligtas ng kautusan, hindi rin tayo kayang linisin ng kautusan. Sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya, of course, nagbubunga ng gawa. Kaya nga, sabi ng Hebrews, without faith, it's impossible to please God. At sa pagwakas, sa pagtatapos ng confession, sabi nito, samantala, hindi namin tinatanggi na ginagantimpalaan ng Diyos ang aming mabubuting gawa. Subalit ito'y sa pamamagitan ng kanyang biyaya na kanyang ibinigay ang kanyang mga kaloob. Higit pa rito, bagamat gumagawa kami ng mabuti, hindi naman namin binabatay ang aming kaligtasan sa mga ito, sapagkat wala kaming ginagawa na hindi nahawahan ng aming makasalanang laman na nararapat ding parusahan.
At bagaman nakagagawa kami sa gayong kabutihan, ang pag-alaala sa ating kasalanan ay sapat pa rin upang tanggihan ng Diyos ang lahat ng mga ito. Dahil dito ay lagi kaming mag-aalinlangan. Mabubuhay ng walang katiyakan at ang aming mga mahihinang budhi ay patuloy na mababagabag kung hindi kami mananangan lamang sa kahalagahan ng mga papapasakit at kamatayan ng aming tagapagligtas. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, it's not about what you do. It's about what God has done once and for all time in His Son. Sabi ng Hebrews 11:4, nag-alay si Abel ng mas naiinam na handog sa Diyos kaysa kay Cain. Bakit mas kinalugdan ng Diyos ang handog niya? Because he believed in God. Bagamat hindi niya maunawaan ng lubos ito noong panahon na yon, it's what God did, ang paggawa ng Diyos sa Kanya. God did in Him that His faith still speaks to us today. Dahil sa ginawa ng Diyos, ang pananampalatayang mayroon si Abel ay nagsasalita pa rin sa atin hanggang sa mga panahon na ito. Just like it goes with all those other saints of Hebrews 11, because they were all looking to what pleased God. Ang tanong na lang sa ating pagtatapos, kung ang lahat ay hindi naman tungkol sa ating mabuting gawa, paano pa kaya kalulugdan ng Diyos tayo? Kung hindi naman pala makapagbibigay at hindi naman pala tatanggapin, nagpupursige pa ba tayong gumawa ng mabuti? Napakagandang tanong, hindi po ba? Hindi naman pala katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit anong pagsusumikap, kailangan ko pa rin gumawa ng mabuti. Again, pananampalataya. Faith. At ano yung object ng ating faith? Let's always remind ourselves of the cross. Because dahil sa ating kasalanan, uuwi lamang sa pagmamalaki ang lahat ng ating paggawa. Kung di natin titingnan ang ating sarili at hindi yun ang dapat natin gawin, tingnan natin ang na-accomplish ng ating Panginoon sa krus. Sapagkat iyon ang tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Nalulugod siya sa kanyang anak. Wala na tayong tungkol sa ating kaligtasan, kumpleto na. Ginawa na ng Panginoon ang lahat para sa atin. Pero kailangan pa rin natin gumawa ng mabuti. Bakit? Yung ating service ay ang ating pagpapasalamat sa ating Diyos. Magantipala pala ang ating mabubuting gawa at ito ay ayon sa biyaya ng Diyos. Pag sinabi nating mabiyaya, undeserving tayo, hindi po ba? Pag sinabi nating biyaya, laging umaasa lamang sa magagawa ng Diyos. Parang pulubi ng hihingi lamang ng limos. At ganoon paraan ng Diyos para tayo i-reward sa ating mabubuting gawa. Hindi naman tayo karapat-dapat. Pero sa pamamagitan ng kanyang paggawa, minarapat tayong maging daluyan ng kanyang mabubuting gawa. At hindi ayon sa merito. Kasi kung akala natin yung ating inaasam-asam na ang reward ng Diyos may putong, sino pa rin naniniwala na may putong? Hindi putong-puto. Hindi putong. Mga kapatid, kapag merito, something na meron tayo. Something na tinitingnan mula sa atin. At kapag iti mula sa atin, hindi malalayo magkakaroon ng comparison. Mas magaling ako kaysa sa Kanya. Kaya naman, hindi pinagbasihan ng Diyos by merit, kung hindi by grace. Ang paglago ng ating pananampalataya
ay biyaya ng Diyos sa atin. Kung merong reward, ayon sa biyaya ng Diyos, every time na tayo gumagawa ng mabuti sa ating pagpapasalamat sa Kanya, pinalalago ng Diyos ang ating pananampalataya. Hindi natin magagawa ang paglago natin, mga kapatid, kundi Diyos pa rin ang gagawa noon sa atin. Kaya, again, maglingkod tayo ng may pasasalamat. Masasabi natin ng walang kaipokrituhan ang praise na ito. To Him alone, all the glory and honor. Amen. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na siyang patuloy na naglilinis sa amin. Salamat po na ginawa mo at itinulot na marinig po namin ang mahalagang mensaheng ito upang patuloy po kami dalhin sa kapakumbabaan. Amin, Diyos. Kami po'y mapagmalaki. Marami po kaming ginagawa na pagmamalaki laban sa inyo. At ngayong hapon na patunayan po namin na wala po kami may pagmamalaki sa inyong harapan. Kami nabubuhay lamang, pinananatili lamang ng iyong dakilang biyaya sa amin. Kaya naman po, aming Diyos, marapatin mo na patuloy namin tanggapin ang katotohanan ito sa aming mga puso. Patuloy na katotohanan ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay upang ang aming pagsunod ay patuloy na maging mabangong samyo sa iyong harapan. Patuloy na magdagdag ng aming mga pananampalataya sa inyo. Salamat po, Diyos, sa iyong katotohanan, sa mga salita po namin narinig. Tunay ng mabuting gawa ay ugat ng isang tunay na pananampalataya. Mag-ugat sa tunay na pananampalataya ang lahat ng aming mabubuting gawa. Salamat po, naway natanggap ng iyong mga anak, ang iyong mensahe sa amin sa hapon na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.